minsan natanong natin si former SP Frank Drilon, sinabi niya na sa totoo lang Ted, hindi ko alam ang sagot diyan kasi kauna-unahan pa lang ito kung sakasakali sa kasaysayan po ng Pilipinas na magkakaroon po ng impeachment trial na itatawid nila from one Congress to another. Tandaan po natin na sine die adjournment po nila sa June 2 ang simula. The following week, mga kapatid, June 12 ang sine die adjournment. And then, final adjournment na talaga ng Kongreso, 19th Congress, sa June 30 po. Atin lang alamin kung ano pong kaisipan dito ni Representative Neftali Gonzales II. Siya po ay for the longest time naging majority leader din po ng Kamara. As we all know, kabisado niya ang mga panuntunan sa Kongreso. Magandang umaga po, Congressman Sir. Good morning. Good morning, Ted. Dicky, of course, ating taga-subaybay. Magandang umaga po sa kanila. Opo. Yun po ang katanungan namin, Congressman. Ngayon po, magsisimula by June 2 yung pong impeachment trial. At yun nga po, hindi naman po ito matatapos. Una, magkakaroon po ng sine die adjournment. Can you explain to us ano ba ibig sabihin ng sine die adjournment at paano po yung buhay ng 19th Congress? Ang buhay kasi ng isang kongreso, no, umaabot ng 3 taon, ano? Katulad nitong kongreso na ito, magtatapos siya ang buhay niya sa June 30 tanghaling tapat kasi yun nakalagay sa Constitution noon time. Now, ang requirement ng Constitution is between 2 sessions CCDJ adjournment more than at least 30 days, session days before the resumption of the new Congress. So I think effectively said hanggang mga 3 weeks na lang yata kami, no? And then mag-CCDJ adjournment na. Kaya yun, matatapos na ang 19th Congress by that time. Okay. So matatapos na ang 19th Congress by June 30 noon time. Hindi po matatapos ang impeachment trial. Inaamin na po naman nila yon. Makakatawid ba yung impeachment trial sa 20th Congress? Ano pong tingin nyo? I think that you have to distinguish ang Senate body, no, as a legislative body and as an impeachment trial court. Ano? As a legislative body, then obviously it will, yung kapangyarihan niya matatapos sa June 30. Kaya nga ang nangyayari, kada new Congress, nagre-refine. Yung mga nakabinbin na kahit na na-approve mo na on third reading yan, nadala mo na sa mababang kapulungan ng Kongreso, back to zero yan. Ganun din sa House. Back to zero lahat. So nagiging House bill or Senate bill, zero. Ayan. But the impeachment court, I think, can proceed beyond June 30 because it's an impeachment court. It's sitting as an impeachment court. Parang walang pinagkaiba yan, Ted. Ako, ang pinakamakikita ko lang na comparison, yung regular court. Di ba pag irregular court, nag-file ka, pending na, etc., sabihin natin, ilang buwan nang umaandar, and for one reason or the other, yung presiding judge napalitan o nawala, ano nangyari, and then nagkaroon ng vacancy. Hinihintay mo lang yung appointment of the judge. Of course, sa ating regular court, iba na i-refer sa ibang judges for decision or for continuation, but this time around, isa lang ang impeachment court. Then it's only the Senate ang impeachment court. So magpapatuloy siya dahil wala na siyang 12 na numero niya. Ang requirement is the complete court, 24 under the Constitution. So ako, ang tingin ko, kung ano man wala nang yung mga subjected to a constitutional question, kung ano man ang matapos nila before kami mag-CDJ adjournment, isuspend na nila until that will be July 29 para bago na yung parang nakapag-oath na yung mga bagong senators at kung ano man ang natapos nila
whatever na natapos sila dyan, mga judicial affidavit, etc., then it continues na yun ang mag-ano rin yun, mag-take effect, meaning hindi na kailangan ulitin pa ulit. So yun ang aking tingin. I am distinguishing impeachment court kasi kung sasabihin mo that the impeachment court will also terminate yung kanyang life by June 30, then you will require the refiling of another impeachment complaint, which is violation naman of the 1-year ban na hindi mo na magagawa yon. So para hindi mo ma-violate yung 1-year ban, we have to allow etong impeachment court kahit na hindi nila matapos yung kanilang function to continue as an impeachment court with new judges lang. But it's the same court with parang may nag-appoint lang ka, parang similar to the mga courts of justice. Ayun, okay. So, yun po ang paliwanag ni Congressman Boyet Gonzales na Mandaluyong. So, dapat, Congressman, dito po sa impeachment court, klaro na pag natapos sila, sasabihin po ng presiding officer na kami lamang ay ano pong eksaktong parliamentary word na gagamitin doon para masiguro lang na on record, tigil lang kami pansamantala. Until the oath-taking of the new elected senators to be part of the impeachment court and to complete the impeachment court in accordance with the Constitution, suspended muna ang proceeding until such time, which will be around until such time, which will mga July, kasi based on the schedule ng calendar of schedule na binigay ni SPCs kay Speaker, July 29 sila mag-oath taking yung new elected senators to become part of the impeachment court. Opo. So, kumbaga, the session of the impeachment court is temporarily suspended. Ganun po muna, no? Suspended. Yeah. Opo. Okay. Opo. And then, wala pong kaso na yan, no? Kasi in case magpalit ng presiding officer, in case po nga na meron pong mga mapapalitan na mga miyembro ng impeachment court, wala pong question legal doon as far as sa inyo pong pananaw, Congressman, no? Kasi aside ang akin lang to remove yung mga questions of constitutionality. Kasi nakikita ko, alam mo naman to, magiging madugutong laban dito, no? So ma-entangle ito to a lot of constitutional issues na if you want the proceedings to go on medyo mabilis ang konti, remove of incidental issues, kailangan bawasan mo yung mga possibilities na pupunta sa Supreme Court. Like, ako, may nakikita pa rin akong question. Tuwing pagbubukas kami ng Kongreso, ina-adapt namin yung rules of yung dating rules to govern the proceeding, yung to allow the body to investigate in aid of legislation, you have to readapt and then you have to publish. And then ito rin impeachment rules. You have to readapt or adapt and publish. So ang tanong, because hindi nabubuhay beyond the two Congresses. I don't know about the Senate. Pero may mga may mga kaso diyan na nangyari na na-question ang Senate na nag-investigate sila in aid of legislation na hindi nila na-publish yung kanilang rules. Opo. Kaya ang akin kung halimbawa kung katulad sa House na by June 30 wala na kami rules to speak of at nag-a-adapt ng panibago by June by opening. Yung agad na ginagawa namin, opening this time around will be July 28. Ano ngayon ang rules na gumagana Okay. during the CDJ adjournment before the opening of the new Congress? Yun ang kasi meron kang mga gagawin kasi nakita ko doon sa mga schedule na ginagawa na merong naka-schedule na pre-trial pre-trial from June 24 up to July. That is already beyond the 19th Congress. Ang akin,
baka magkaroon ang pagkakataon ang ibang tao to question ano yung ginawa nyo during the that period na supposedly wala na rules dahil tapos na ang ng Congress. Kaya ako inaano ko na gawin na lang na hanggang July 28 na wala nang activity before. Ayun. So, sasabihin ng mga tao, ang tagal, ganun din naman nangyayari yan eh. Pag halimbawa, you allow na pumapanig sa Supreme Court, nagkakaroon ng issue, and then sasabihin, when the impeachment court resumes, sasabihin may prejudicial question, dahil meron i-resolve pa ang Supreme Court, titigil din sila. Okay. Yun lang nga. Sige. So para matulungan natin si Congressman Boy at maipaliwanag ito, Nikki, napaka-critical nitong issue na binabanggit niya. Bagamat magtutuloy, makakatawid ang impeachment court sa 20th Congress, ang magiging issue naman ay yung rules. Kasi sabi nga ni Congressman, yung rules na ipinatutupad ginagamit ng 19th Congress, bago mo magamit yan sa 20th Congress, you have to manifest sa plenaryo na ina-adapt namin ang parehong rules na ito, bagamat kinakailangan pa rin ng publication requirement. Otherwise, meron na namang question legal. So, hanggat wala pa yan na sa katuparan yung gantong uri po ng panuntunan in both houses, dapat wala ka munang aktibidad sa impeachment hanggat hindi yan ay kaklaro. And that will only happen sa regular opening po ng first regular session ng Kongreso on the fourth Monday of July. Ganun po, Congressman. Yeah, parang akin, during the opening, wala ka nang pinag-uusapan. Ano nangyari ng anong karapatan natin na mag-conduct ng whatever, pre-trial, etc. during the time. Kung malinis, wala nangyari, hindi mo naman pwede i-question yung nangyari nung last Congress because it is within the right of yung preceding Congress to do whatever it can because meron silang rules at the time. Opo. So, kumbaga po, tama ba, bagamat makakatawid yung impeachment court sa 20th Congress, yung rules ng 19th Congress, hindi automatic kasama po ng pagtawid ng impeachment court dito po sa ating panuntunan. Hindi kasama automatically yung rules of impeachment po na ipatutupad sa Senado. Ganun po yun. I cannot, pero I think baka it's similar because it's the requirement ng Constitution yan. Pero klaro sa House, talagang kami, talagang kailangan. Okay. Kaya sa opening pa lang yan, you provisionally adopt our rules na hindi mo naman kailangan i-publish. Pero you also provisionally adopt yung House impeachment saka yung in aid of legislation because under the Constitution, required yan to be published. Yun ang ginagawa ng House every new Congress. Kaya nga ako, hindi ko, while I am, palagay ko baka ganun din, the requirement of the Constitution. Kaya ang magiging, bakit mo bibigyan ng dahilan ang sino man na magkaroon ng basihan na pumanik sa Supreme Court na i-question ko ano man ang nangyari beyond the 19th Congress and before the adoption of the new rules of the 20th Congress. Opo. So kumbaga po, pagkatapos ng inyong adjournment, wala na munang dapat na aktibidad ang impeachment court. Ganun po din ang inyo po lang naman panukala, kumbaga, Congressman Boyet. O yun. No? Para wala nang para hindi mabigyan ng pagkakataon ng sino man na lalo pang magkaroon ng basis, kumbaga, ng argumento to question itong proceeding sa 20th Congress. Opo. Sa akin kasi is also a counter argument in anticipation doon sa magsasabi dapat tigil na ang tapos na dahil sanctus officio din sila dahil tapos na ang 19th Congress. I don't agree with that kasi it's an impeachment court and for you to make it a sanctus officio na itong will be practically forcing yung mga nag-file ng impeachment to refile
the impeachment again in the 20th, which is violative, I think, of the one-year ban. Okay, sige po. So, may tanong ka ba, Nikki, kay Congressman Boyet para mas Hey, maliwanag? Congressman Boyet. Hello po, Nikki here. Hi, Nikki. Good morning. Kanina po, kasi kanina na pag-usapan natin, nagkaroon nga po ng balasahan sa government, di ba? Sa mga cabinet officials ni President Marcos. If ever po merong mga matalagang secretary sa Kongreso, kailangan po ba puno yung 24 kapag mag-i-impeachment? Kasi paano po kung Hindi naman. bababa yung bilang, ano, 2/3 vote? Ang ang requirement lang naman sa impeachment court is removal, is 18 votes. Kasi 2/3 eh. So they have 24 votes. So 24 senators ngayon, 16 votes. So kung merong you only need, in fact, you only need ilan ba? Hindi na ako sa mathematics. Basta po Sa 16, 9. 9 to acquit, 16 to convict. 7. 8, 9 to acquit. 9 to acquit. So hindi po magbabago yung mga numero regardless of hindi kumpleto ang Congress. Ang Senate. Ang Senate pala. Ang Senate. Ang Senate. Basta, kung wala kang hindi ka makakakuha ng naman ang senator ngayon di ba, by the time na mag-assume sila, by the kompleto naman sila that they will be 24 kompleto sila. Opo. Sige. So, Congressman Boyet, muli po salamat po sa inyo pong paliwanag. At least, nakuha naman po namin ang inyo pong ang inyo po namang kaisipan legal dito po sa magiging contentious issue na ito eventually. Salamat, Congressman Boyet. Maraming salamat, Ted, Nikki, of course, at mga taga-subaybay. Salamat po at magandang umaga. Thank you.